Arestado na matauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Las Piñas City ang dalawang dating empleyado ng Pogo na nagbebenta ng pekeng pera. Ang isang pekeng 1,000 peso bill binibenta ng mga suspect sa halagang 150 pesos kada piraso. Detalye sa report ni Mar Gabriel. Sa harap ng isang barbershop sa Las Piñas City, nakipagkita sa babaeng pulis na nagpanggap na buyer ang lalaking ito na nagbebenta ng pekeng pera. Kitang iniabot ng sospek ang isang envelope. Ilang saglit pa, iniabot na rin ng pulis sa sospek ang bayad na nagsilbi namang hudyat sa iba pang operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group. Tumatakbo ka? Ha? Punasan nyo. Tumatakbo ka? Ha? Ay mo, bitas lang yung pera. Arestado ang sospek na si alias Aguila at kasama niyang si alias Usa na dati raw mga empleyado ng Pogo. Narestuhan namin sa salang Article 168, illegal possession of use or false treasury or... Nabawi sa mga sospek ang 150 piraso ng pekeng 1,000 peso bill na ibinebenta raw nila sa online sa halagang 150 pesos kada piraso. They started selling this fake money nung nag-stop na sila doon sa Pogo operation. So kaya nga meron pa kaming tinitingnan sa likod nitong dalawang taong ito na nahuli natin at baka meron pang mas malaki na tao. Katuwang ng ACG sa operasyon ang mga kinatawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas na una raw nakadiskubre ng lantarang bentahan ng pekeng pera sa social media platform. Well, primarily itong pagkalat kasi ng fake money is tantamount to what we call an economic sabotage. Bakit economic sabotage? Number one, lugi. Kawaway mga ordinaryong mamamayan natin na nabibiktima. Ito yung mga nagbebenta lang ng saging sa gilid-gilid, nagbebenta ng isda sa palengke, kung saan susuklian nila yung peking pinambayad, lugi na sila, hindi pa nila may papapalit. Kasi hindi papalitan ng bangko ang peking pera. Ang dalawang sospek, todo tanggi naman sa mga akusasyon sa kanila. Sir, bakit po kayo yung nakahuli ng mga pulis kung hindi po sa inyo yung perang hawak ko? Nagsasagawa na ng mas malalim na investigasyon ng otoridad upang matukoy kung saan galing ang mga pekeng pera at kung gaano kalaki ang grupo na nasa likod nito. Nandito, kaya lang we don't want to divulge the other details dahil baka makatunog na yung mga nasa likod nito. Pero maganda yung tinitingnan natin dito. There's a possibility of a future operation pa. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa publiko na suriing mabuti ang mga tinatanggap na pera upang hindi mabiktima. Look, feel, and tilt method. Marami ito, pero tandaan nyo lang, unang-una pagtanggap nyo ng pera, hahawakan nyo. So, salatin nyo kung ito yung perang papel kasi, masasalat mo to may mga raised printing. May masasalat ka, hindi siya ordinaryong papel lang na smooth. Meron security features na mawawala, may lilitaw. Hindi nila kayang gayahin to. And look against the light. Sinampahan na ang mga sospek ng kasong paglabag sa Article 168 o ang illegal possession and use of false treasury or banknotes kaugnay sa RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Mar Gabriel para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.